Amazing. Hi, hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, kayo muli ay naririto naman sa aking programa na hindi ninyo programa ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Manatili sa akin. Brad, bakit naman yan ang aming tatandaan? Sapagkat ito ay mga namutawi mismo sa bibig ng ating Panginoon nang sabihan niya at kausapin ang kanyang mga tagasunod kasama na ang kanyang mga alagad. Manatili kayo sa akin. Remain in me, sabi nga sa English. Pero bago natin bigyan ng daan ang atin pong pagninilay, bibigyan po muna natin ng daan naman ang ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta sa atin sa YouTube channel at maging dito sa Facebook account natin. Shout out sa ating mga kapatid kay Doc Ba, kay Jing Ramos, kay Brother Nelson Umipig, maraming salamat po sa iyo. Kay Sis Nifa Ay, Glenn Bagsit Fulgar at kay Brother Arnold Fulgar, kay Zaira Pernicol Baliguat, kay Brother Marcelo Peralta Kapitli, maraming salamat sa iyong palaging pagpapakape. Ayan. Kay Brother Ronald Villaflor, kay Nono, kay Arnel Rivera, kay Mela Matutina, Jackie Paran, Daisy Villanueva, kay Agri Healthy Lifestyle TV, siyempre kay Brother Dindo Kulupano yan, kay Sis Oreo Orion, kay Sis Ami Bumanlag, Sis Dina Kabantak Duran, kay Brother Frank Toledo, ayan, kay Brother Israel Manila, kay Sis Maribik Perez, maraming salamat sa iyo. Kay Josefina Constantino, marami pong salamat. Kay Mel Horca, marami pong salamat sa inyo. Kay Lionel Marquez, salamat din po kapatid sa iyong walang sawang pagbabalik. Ayan. Kay Cedro Robert, first time po niya yata sa akin. Welcome po sa aking channel. Yan. Kay Sis Imelda Garcia dyan sa live, maraming salamat po sa iyo. Kay Nelson Domingo, maraming salamat kapatid. Kay Merzi Mazaredo, maraming salamat po. Kay Artemio Aquino Antonio, maraming salamat. Alberto Nava, kay Senspat Jude, maraming salamat. Kay Sis Grace Gonzales, Ronald Bagcal, Larry Dialca ng Three Kings Parish dyan sa Gapan. Shout out po sa inyo mga kasamahang lay minister po dyan. Kay Rosalinda Alvarez, Jenny B. Dizon, first time po niya, maraming salamat po sa iyo kapatid. Kay Marchita Lastra, Noel Murillo, first time po niya, salamat po sa iyong pagdating. Kay Jennifer Generoso, Dennis Caracas, Norberto Macaraig, Lydia Caballero, Ricardo Bernardo Duzon, Robesper Alpas, first time po niya, maraming salamat po sa iyong pagdating. Yan. Kay Kel Galvis dyan sa live, kay Imelda Garcia, kay Emily, salamat po sa inyong pagdating. Kay Josem Whitey, first time din po niya, salamat po sa iyo. Kay Rachel Laksamana, first time din po niya, salamat po sa inyo. Kay Remedios Pinok, mukhang first time din po niya. Kay Raquel Di Guzman, Julie Aberion, J. Chris Bautista, maraming salamat. Kay Salvacion Okmer, first time din niya. Kay Fritz Minder, first time din niya, salamat po sa iyo. Kay Siling Dones, Sheila Duenas, Lucia Chanco, Reynaldo Paharda, Yolanda Corpus, kay Virginia Casanova, Bergie, salamat sa iyo Sister G. Ayan. Kay Erwin Mendoza, salamat sa iyo kapatid. Kay Marlo Botardo, maraming salamat. Kay Ronnie Pasqua, maraming salamat po. At sa mga nasa live, maraming salamat. Samahan po ninyo ako sa ating pagninilay. At tayo po ay magpapatuloy na sa ating pong pagninilay. Ano po yung ating tatandaan? Manatili. Ayan, sa akin. Pero dito sa Facebook Live, manatili sa Kanya. So simulan po natin ano ang ating tatandaan? Manatili sa akin.
mga katagang namutawi sa labi ng ating Panginoon habang sinasabi niya yan sa kanyang mga kausap. Hahanguin po natin ang ating ebanghelyo sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 15, mga talata 1 hanggang 8, ebanghelyong babasahin sa araw ng linggo, sa susunod na linggo, sa April 28 na. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan, at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalo sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa mga dumating pa kay Rodelia Atalia watching from Cyprus. Oy, magandang araw po dyan sa inyo sa Cyprus. Esther Bolos Pinidia, good morning po dito sa Pilipinas. Lahat ba kayo nasa abroad? Salamat po sa inyong pagdating. Samahan po ninyo ako sa ating pagninilay. At ito'y gospel sa susunod pong linggo, April 28 na. Ayan, tama ba? 28 sa susunod na linggo. Simulan po natin, manatili sa akin. Ang una na gusto po nating puntusan, Sister Jocelyn Paden Morales, maraming salamat sa inyo pong pagdating. Salamat sa 7 million in the house. Yan. Samahan po ninyo ako. Simulan natin, ano ang ating pag-uusapan, manatili sa akin. Unang puntos, verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ang unang gusto nating puntusan ay tunay na puno ng ubas. Sinasabi ni Jesus na siya ang tunay na puno ng ubas. Bakit naman sinasabing siya ang tunay na puno ng ubas? Sapagkat meron bang peking puno ng ubas? Maaaring meron, sapagkat may mga puno na ang bungay walang kapakinabangan sa tao. Maaaring ang dulot nito ay kapahamakan, pagkakasakit, or kaya'y lason, no? Di ba? Alam naman natin na ang puno na bumubuhay sa tao ay yung punong kapakipakinabang, punong nakakain. Madali nga daw matandaan kapag ikaw ay nasa gubat, kapag ikaw ay nagugutom at walang makain at kakaiba sa iyo yung puno tapos may bunga. Madali daw matandaan kung ang bungang yan ay makakatulong sa iyo at makakapagdulot ng kabusugan at hindi ka mapapahamak kung yan daw ay kinakain ng mga ibon. Yung pala tandaan. Kapag nakita mong kinakain ng ibon yung bunga ng isang puno, ay pwede palang kainin dyan. So, mayroon po palang peking puno. Maaring yung ubas na, puno ng ubas na peke ay yung mga ligaw. Siguro, hindi masarap pag mga ligaw, di ba? So, ang tunay na puno ng ubas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang tagapag-alaga ay walang iba kundi ang kanyang ama. Na alam naman natin na ito yung ating Diyos. Ano ang ginagawa ng tagapag-alaga sa puno ng ubas? Papansinin po natin sa ating pagbasa. Pinuputulan. Dalawa po yung klase ng pagputol dito sa ating pagbasa. Una, pinuputol yung sanga na walang kapakinabangan. Pinuputol yung sanga na hindi namumunga. Pinuputol yung sangang tuyo na wala ng pakinabang, na hindi makakapagdulot ng kapakinabangan dun sa puno at maging doon sa mga taong umaasa doon sa kanyang bunga. Maraming salamat, Brother Israel Manila. Ayan. Sister Rose Santos, Sister Lorna Bayani. Maraming salamat sa inyong pagdating.
So, ang una nating pinupuntusan ay yung tunay na puno ng ubas at ang tagapag-alaga ay ang kanyang ama. Ako rin, mahilig din po ako mag-alaga ng mga halaman. Ako po ay hindi bumibili ng mga halamang may bunga na kasi ang gusto ko talaga yung ako yung nagpapalaki, ako yung nagpapatubo, ako yung naghihintay na siya yung mamunga. May mga halaman na may mga panahon para yung sustansya ay kanyang ma-absorb. May mga panahon at pagkakataon, kailangan bawasan mo ng dahon para lumaki yung puno, lumaki yung halaman. At kapag medyo nalalanta na at natutuyo na yung sanga, kailangan putulin mo na para hindi na doon mapunta yung sustansya na dapat ay mapunta doon sa masustansyang sanga. May mga ganun pagkakataon. Dito sa ating pagbasa, pinuputol na yung walang silbing sanga na hindi na pwedeng magbunga, hindi na pwedeng umusbong yung bunga o yung bulaklak. So, inaalis na yung walang silbi, pinuputol. Pero pagdating pa rin doon sa ikalawang pagputol, mapapansin po natin dito, sabi rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So ano ang kanyang ginagawa? Yung sanga, para magbunga pa ng mas marami, nililinisan, kinakating, pinupruning, pinuputulan, binabawasan. Para umusbong uli ng mga panibagong sanga at magkaroon ng pagkakataon na itong umusbong at umusling mga sanga ay magkaroon pa ng maraming bunga. Sa atin din pong buhay, mga kapatid, kailangan din may putulin. Diba? Kailangan may alisin. At kung ito man ay inaalis ng ating Panginoon sa ating buhay, para na rin ito sa ating ikabubuti. May mga panahon at pagkakataon din na kailangang mayroon ding bawasin sa atin. At yung mga dapat na binabawas sa atin, maaaring medyo nasasaktan tayo, di ba? Minsan nalulungkot tayo kasi inaalis binabawas Pero ang hindi natin alam, kaya pala ito binabawas, pinuprune, pinuputulan sa ating buhay ay upang magkaroon ng panibagong pagkakataong umusli yung sanga ng pagpapala para sa ating buhay, para sa kapakinabangan din natin. Kaya nga, pwede nating ipasok yung Roma 8:28, di ba? Ang Diyos ay gumagawa sa atin sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya. Yung sanga ba, nauunawaan ba niya yung ginagawa ng tagapag-alaga na pinuputulan yung kanyang sanga? Maaring hindi niya nauunawaan yun. Maaring siya'y nasasaktan sapagkat pinuputol mo. Makikita natin na nasasaktan ng isang halaman kapag pinutol mo, lumalabas yung dagta na ito yung pinakadugo niya, di ba? So, lumuluha yun, nasasaktan. Pero pagkalipas ng ilang panahon, natutuyo yung pinutulan, nagkakaroon ng panibagong sanga. At yung sangang yon ang siyang pagmumulan ng panibagong bunga, kaya magiging masagana ang bunga ng isang sanga sapagkat nagkaroon pa ng mga panibagong usbong. Sa atin din pong buhay, mga kapatid, minsan kailangan may putulan. Pero kapag naghilom na, pagtatanto natin, kaya pala ito nangyari sa aking buhay sapagkat sa pamamaraang ito, dadaloy ang maraming pagpapala at biyaya ng Diyos sa akin. Ganun pala yun. Roma 8:28. So kaya nga, sinasabing, si Jesus ang tunay na puno ng ubas sapagkat siya'y namumunga ng sagana, tigta 30, 60 at tigsa 100. So, yan ang una nating pinupuntusan. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Ngayon, kung siya ay tunay na puno ng ubas, tayo naman ito po yung pangalawa. Sabi ng verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Papansinin niyo po yung pinutol ng sanga. Napahiwalay na yun Kalaunan, mga ilang araw, mamamatayo, matutuyo, malalanta, igagato. So wala na siyang pakinabang. Gustuhin man niyang mabuhay, wala na siyang magagawa. Napahiwalay na siya sa kanyang puno. Sabi po rito sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus na sanga ay yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga tagasunod. Ikaw yon, tayo yon sa kapanahunan ngayon na mga sanga. Sapagkat ang tunay na puno ay walang iba kundi ang ating Panginoon.
At ang buhay ng sanga ay nakadepende doon sa puno. Di ba tama? Hanggat ang sanga ay nakaugnay, nananatiling nakadugtong doon sa puno. Hindi basta-basta mamamatay, malalanta, matutuyo yung sangang nakaugnay. At mayroong pang tsansa at pagkakataon na siya'y pakinabangan ng puno sapagkat siya'y magkakaroon ng maraming bunga. Ano ang sabi ng verse 5? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Maraming salamat sa mga bagong dating kay Sister Lorna Bayanis, Sister Trinidad Liza. Ay, Brother Anacleto Balisbis Jr. Brother Boyet, maligayang pagdalaw. Maligayang pagbisita. So, ano po yung ikalawa na ating pong pinupuntusan? Manatili sa puno. Ano yung ikalawa? Manatili. Alam naman natin ito, madalas na natin naririnig na mga ilustrasyon. Ang isang appliances na di kuryente, hanggat siya'y nakaugnay doon sa outlet ng kuryente, siya ay gagana. Magpapatuloy ang kanyang takbo. Refrigerator, electric fan, radio man yan, television man yan. Once na yan ay natanggal na, tinanggal mo, hinugot mo doon sa outlet, sa sakit ng kuryente. Kahit anong gustuhin man niyang gawin para siya'y umandar, pakinabangan ng tao, wala nang magagawa yun kasi tinanggal mo na siya doon sa outlet na pinagkakaugnayan niya doon sa kuryente. Ganun din sa atin, sa ating Diyos. Katulad ng sanga na pinutol mo, tinanggal mo sa isang puno, talagang malalanta, matutuyo, mamamatay, tatapon, igagatong, susunugin. Di ba? So, sino lamang ang pwedeng makaangkin ng mga pangako ng Diyos na sinasabi sa ating pagbasa? Di yung mananatili, sabi nga ng akin nabasa hindi ko lang alam kung gaano kapruweba ito. Sabi nung akin nabasa, sa Biblia daw, mula Old Testament hanggang sa New Testament, there are more or less 30,000 promises mayroon ang Diyos sa Biblia. Ang daming pangako. Ang tanong, doon sa napakaraming pangako ng Diyos na yun, ang tanong, natutupad ba yun? Tinutupad ba yun ng Diyos? Nangyayari ba yun? Ang sagot po natin, oo. Bakit? Kasi ang Diyos ay hindi naman katulad ng tao. Ang tao kapag nangako ng 10, swerte yung isa matupad. Ano yung mga pinapangako ng mga may utang? Mare, yung utang ko sa katapusan na lang ha. Ikaw naman, asang-asa ka. Pagdating ng katapusan, nagkita kayo. Ano ang sabi sa'yo? Nako, Mare, pasensya ka na. May nauna sa'yo, naunahan ka. Di ba? Minsan may mga panahon pagkakataon. Pwede bang sa katapusan na lang ulit? Pagdating ng katapusan, bago matapos yung end of the month, nagpakita ka. Nagparamdam ka para siya'y masingil. Ayan. Hello, Ate Syra, Pernical Baligwat, presence. Ayan. Nagpakita ka, nagparamdam. Ano ang sabi sa'yo? Naku, Mare, naubos na agad yun. Pwede bang sa susunod na katapusan na lang ulit? 29 pa lang, nagpakita ka na. Ano ang sabi sa'yo? Naku, Mare, may nauna na sa'yo. Naubos na lahat ng katapusan ng buwan. Naubos na lahat ng katapusan ng taon. Pati pasensya mo mauubos na. Bayad ba? So, ano ibig sabihin? Ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang tao, kapag nangako, siguradong mapapako. Ang Diyos ng mangako sa tao, ang kanyang anak na ipako. Di ba? Ano ang sabi na aklat ng bilang? Ang lahat ng sinabi ni Yahweh ay kanyang ginagawa. At lahat ng kanyang pangako ay kanyang inutupad. Kaya yung tanong na, lahat ba ng pangako ng Diyos ay natutupad? Nangyayari? Nangyayari. Ito ay ikalawang tanong. Lahat ba ng tao pwedeng makaangkin sa pangako ng Diyos? Hindi po lahat ng tao ay pwedeng makaangkin sa pangako ng Diyos. Bakit hindi lahat? Sapagkat tanggapin natin ang katotohanan na sa mundong ito, sa daigdig na ito, hindi ko lang din eksaktong sigurado yung data, yung datos. Sa populasyon ng buong mundo, halos 30% lang ang Kristiyano. 70% ay hindi kilala si Jesus. Dito lang sa ating bansang Pilipinas, pag pumunta ka sa gawing Mindanao, ilan lang ang nakakakilala at naniniwala, sumasampalataya kay Jesus.
na ako ay na-assign sa bandang Mindanao, na ako ay mapunta sa Cotabato City. Wala pang 10% doon ang Kristiyano, 90% ay mga kapatid nating Muslim. So, ibig sabihin, kahit ito sa ating bansa, hindi 100% na kumikilala kay Jesus. Ano ba ang pinag-uusapan natin? Kung kayo'y mananatili sa akin at ako sa inyo at ang aking salita, hindi ninyo ang inyong maibigan. Ano ba yung pangalawang pinupuntusan natin? Manatili sa puno. Sino ba ang puno? Si Jesus. Sino ba ang sanga? Ay yung Kristiyanong kanyang mga tagasunod. Yung populasyon ng tao sa mundo, 30% lang ang Kristiyano. Akala natin pagkadami-dami. 70% ay mga ibang relihiyon, ibang samahan, ibang grupo. So sila ba'y maituturing nating sanga? Sila ba'y pwedeng makaangkin sa pangako ng Diyos? Hindi. Sino ang pwedeng makaangkin sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo? Eh di, ang Kristiyano. Eh ang tanong, lahat ba makakaangkin sa pangako ng Diyos? Hindi. Sino lang makakaangkin? Eh di yung sanga na nanatili doon sa puno. Sino yun? Ikaw yun, ako yun. At napakaraming pangako ng Diyos. Kaya itong napakaraming pangako ng Diyos na ito, pwede mo itong mapanghawakan. Magbigay tayo ng isa lang. Sapagkat nililimitahan po natin ang atin pong reflection. Minsan lumalagpas tayo ng 30 minutes. Minsan 40 minutes na. Ay, brother, friend, good morning sa iyo dyan. Friend Harito de Guia, maraming salamat. So magbigay tayo ng isang pangako ng Diyos na kapag pinanghawakan natin, nakakasiguro ako na hindi ka basta-basta bubuwal, hindi ka basta-basta tutumba kahit gaano kalakas ng bagyo, pagsubok, problema na dumating sa ating buhay. 1 Corinthians 10:13. Ano ang sabi doon? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Hindi kanya susubukin ng hindi mo kaya. Kaya kung ikaw na nakakapakinig ngayon ay wala kang pagsubok sa buhay, isa kang alamat. Isa kang legend. Ang dapat sa'yo ay maraming palakpak sapagkat wala kang pagsubok na kinakaharap. Ngunit, kung ikaw ay may mga pagsubok na kinakaharap sa buhay, tama ang sabi ng 1 Corinthians 10:13, tumatamat lumalapat sa buhay mo. Wala pang pagsubok na dumating sa lahat ng tao na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Hindi kanya susubukin ng hindi mo kaya. O, tingnan ninyo. Ito yung unang pangako na pwede nating mapanghawakan. Hindi ka susubukin ng Diyos ng hindi mo kaya. Ang ibig sabihin, ang pagsubok na kinakaharap mo ngayon, alam ng Diyos na kaya mo yan. Parang teacher yan eh. Kung ikaw ay may estudyante na mga grade 3, teacher ka ng grade 3, pagdating ba ng mga pagsusulit at ng mga eksaminasyon, bibigyan mo ba sila ng test questionnaire na pang high school? Kapag ginawa mo yan, ikaw na guro ka, lumipat ka na sa high school. Di ba? Siyempre, ang ibibigay mong test paper, test questionnaire, doon sa mga estudyanteng grade 3, ay doon sa inaakala mo't alam mo na abot ng kanilang kakayahan para makasagot sila. Sapagkat kapag sila'y nilatagan mo ng test questionnaire na pang high school, lahat yan bagsak. Pero kung ang ilalatag mo sa kanilang test paper, test questionnaire, ay yung abot lamang ng kakayahan ng isang grade 3, sigurado makakapasa sila. Tingnan ninyo, kung tayo ngang tao nakakalkula natin alam natin kung hanggang saan yung abot ng kakayahan ng isang tao Hindi natin sila susubukin ng hindi nila kaya How much more ang Diyos sa langit? Hindi kanya susubukin ng hindi mo kaya. Kaya kaya mo yan. Tatagan mo pa, Ate Syra. Brother Oliver Sanfuego, tatagan natin. Kaya natin yan. At ito ang kagandahan. Ano sabi ng Pablo sa 1 Corinthians 13? Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas para pagtagumpayan mo yun. May mga panahon naman talaga nang hihina tayo, nanlulupaypay, parang gusto na nating sumuko, tumigil. Sa mga panahon na yon na nakikita na ng Diyos na parang bibigay ka, darating ang kanyang tulong. Bibigyan kanya ng lakas para magtagumpay ka. Tingnan ninyo, ang Diyos ang magpapahintulot para subukin ka. Pag nakikita niyang medyo nahihirapan ka, siya pa din ang tutulong para magtagumpay ka dahil bibigyan ka ng ayuda
Bibigyan ka ng lakas para malagpasan mo yan. Kaya sabihin mo, kaya ko to. Kaya ko to. Amen, Ate Syra. Kaya natin yan. Basta't palagi lamang tayong uugnay, katulad nung sanga, na nananatili. Hindi umaalis, hindi bumibitaw. Hanggat hindi ang Diyos ang nagtatanggal sa iyo doon sa puno, manatili ka lang. Sapagkat yung benepisyo, yung pakinabang, kung anong mayroon sa puno, papakinabangan din natin. Kung anong mayroon sa puno, dadaloy sa atin yun. Kaya tayo ay namumunga ng sagana. So ano po yung ikalawa nating pinupuntusan? Manatili sa puno. Sapagkat yung mga nananatili lamang sa puno, ang makakaangkin sa mga pangako ng Diyos. Pangatlo na gusto nating puntusan, ano po yung ating pinag-uusapan? Manatili sa akin. Ang una, si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Ang pangalawa, manatili sa puno. At ang ikatlo ay ito, sabi ng verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Ito na yung ikatlo, humingi at matutupad. Bakit? Pangako niya yun eh. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. O, di humingi na tayo ngayon. Lord, gusto ko po bahay at lupa. Lord, gusto ko po magkaroon ng barko. Lord, gusto ko po makatawid sa ibang bansa. Lord, gusto ko po magkaroon ng negosyo. Lord, gusto ko pong gumaling. O, lahat, pwede nating hingin eh. Bakit naman tayo makakahingi sa Kanya? Kasi nga, nananatili tayo. So, yun yung pangako doon sa mga nananatili. Humingi at matutupad. Pero, tatandaan po din natin na hindi sa lahat ng paraan, panahon at pagkakataon na kapag humingi tayo ay ibibigay ng Diyos. Siyempre, kailangan pa rin nating yung kalooban ng Diyos ang maganap at mangyari doon sa bagay na hinihingi natin. Halimbawa, ako, taga rito sa siyudad ng Caloocan, humihingi ako ng barko. Bibigyan ba ako ng Diyos ng barko? Sa palagay niyo, bibigyan ba ako ng Diyos ng barko? Lord, bigyan mo nga ako ng barko. Bibigyan ba ako? Saan naman ipaparada ng Diyos yun dito sa lugar ko? Wala naman tubig dito, puro lupa. O, diba? Siguro kung ako'y nasa tabing dagat at humingi ako ng barko, baka agad-agad ibibigay. O kaya naman, ang gagawin ng ating Panginoon, bibigyan ako ng barko, pero hindi dito, doon sa dagat, doon sa dalampasigan. Mahabang proseso at matagal-tagal pang mga panahon bago mangyari yun. So, ibig sabihin, hindi lahat ng ating hihingin ngayon ay agad niyang ibibigay. Sapagkat hihintayin natin kung kailan yung nakatakdang panahong gusto ng Diyos na ibigay sa atin, yung kalooban pa rin niya ang ating susundin. Pero sinasabi sa ating binasa, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo masaganang nagbubunga at sa gayoy kayo'y magiging mga alagad ko. Napaparangalan ng Diyos kapag nakikita niya na ang mga sanga, tayong mga alagad, tayong mga tagasunod, ay napagpapala at nakakaranas ng mga biyaya na galing doon sa puno. Na tayo yung nagbe-benefits kung anong mayroon ang puno. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Meron pa akong nabasang isang maikling kwento lang naman. Meron pong isang lola na mahal niya yung kanyang apo. Paborito niya. Kasi nag-iisa pa lang eh. Ang lahat ng kanyang hinihingi, ang lahat ng gusto ng kanyang apo, binibigay niya. Walang hiningi yung apo sa kanya na hindi niya ibinigay. Minsan, isinama niyang mag-grocery yung kanyang apo. Pagdating doon sa grocery, namili yung lola. Yung namang apo, hinayaan lang nagpaikot-ikot doon sa grocery store. Maya-maya hinanap ng lola yung kanyang apo, hindi niya na makita, nawala sa kanyang paningin. So, nang hanapin niya, doon niya natagpuan sa gondola ng mga tsokolate. Nakahilera yung mga tsokolate, ang sarap sa paningin ng bata. Ang daming dala-dala nung kanyang apo na mga tsokolate. Ang sabi nung kanyang apo, Lola, buy me this.
Lola, I like this, I love it, sabi niya. Lola, bilhan mo ako nito, gusto ko ito, paborito ko ito. Sabi natin kanina, lahat ng hinihingi ng apo ay ibinibigay ng lola. Ang ginawa ng apo, ang sabi ng lola, bitawan mo yan, hindi pwede. Nagtaka ngayon yung apo, kasi first time lang niyang natanggihan ng lola. Kasi lahat ng kanyang hinihingi, lahat ng kanyang request, lahat ng kanyang sinasabi, ibinibigay ng lola. Bakit ngayon sinabi pa niyang, paborito ko to lola, gusto ko ito, masarap ito. Bilhan mo ako nito. Tapos ang kasagot-sagot, hindi, bitawan mo yan. Ilapag mo yan. Hindi mo kailangan yan. Bakit naman tinanggihan? Anong dahilan at tinanggihan ng lola? Kasi po, nung mga oras na yon na sila nagpunta sa grocery, mga alas 11 po ng umaga. Pagitan ng alas 11 ng alas 12 hanggang alas 12. Kaya po tinanggihan ng lola yung apo niya kasi kung bibilhan niya yung kanyang apo ng tsokolate, pagkatapos nilang lumabas ng grocery store, kakainin ng apo niya yung tsokolate. Kapag kinain ng apo niya yung tsokolate, mabubusog yun. Mawawala na ng gana sa oras ng pananghalian. So, ibig sabihin, nakikita ng lola kung ano yung mas ikabubuti para sa kanyang apo. Kaya niya hindi binilhan ng tsokolate sapagkat alam ng lola na masisira ang kanyang oras ng pananghalian once na kumain siya ng tsokolate nung oras niya. Pero sa ibang pagkakataon, bibigyan niya naman ng tsokolate, hindi lang nung oras na yun. So anong ibig sabihin? Mas alam ng Diyos ang mas makabubuti para sa atin. Kung humihingi man tayo sa Kanya ng mga bagay na kailangan natin, ang hihintayin natin yung takdang panahon kung ano yung kalooban ng Diyos na ibigay sa atin. Pero pinapangako niya sa lahat ng mga mananatili sa Kanya na makakahingi, makakaangkin ang lahat ng hihingi sa Kanya. Ano ang sabi ng verse 7? Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, tingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Hindi man ngayon niya ibigay, pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa, pwedeng sa isang linggo, baka pine-perfect pa, pinapaganda pa ng ating. Ano pa ang ating pinagninilayan? Manatili sa akin, mga katagang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Unang punto, si Jesus ang tunay na puno ng ubas. At ang ikalawa, tayo yung sanga, kaya dapat tayo manatili sa puno. Ikatlo, ang lahat ng nananatili ay makahingi at tiyak na matutupad at magaganap. At kapag naganap na yon, napararangalan ng Ama, napaparangalan ng Diyos sapagkat tayo ay namumunga ng sagana. At gusto ko pong dagdagan dito yung bunga. Si Jesus yung puno ng ubas. Ang lahat ng magandang katangian at pag-uugali, ang lahat ng magagandang bunga ay sa Kanya matatagpuan. Kung tayo yung sanga na nakaugnay sa Kanya, ang bunga ng magagandang ugali, ang bunga ng pagiging mapagkawang gawa, ang bunga ng karakter ng ating Panginoon Jesus ay makikita sa atin sapagkat Siya yung ating pinagtutularan. Kaya nga kapag nakikita sa atin yung pamumuhay tulad ng pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo, sino ang napararangalan? Ang Panginoong Diyos. Ang napaparangalan si Jesus sapagkat ano ang sabi niya? Makikita ng sanlibutan na kayo nga ay mga alagad ko. Napararangalan ng aking Ama kung kayo masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon diyan sa mga nasa live. Salamat po Sister Olive Marquez San Pedro, Brother Oji Zata, ayan, Sister Edwina de la Cruz. Maraming salamat sa inyo sa mga nasa live. Salamat sa 11 million in the house. Ayan. Ang akin lamang kong palaging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. At sa mga nasa YouTube, huwag po ninyong kakaligtaan ng mag-like, syempre. Mag-subscribe na din kayo. Mag-comment na din po kayo sa comment section para anytime na ako po ay magkaroon ng Sunday Gospel Reflection, kayo po ay maisasama natin sa atin pong mga shoutout weekly every Sunday. Bye-bye and bye-bye. I love you with the love of the Lord. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share
mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send you